Hi, this is Nehemiah Sayuhay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Tayo po ay nag-aaral ng Acts of the Apostles at nandito na po tayo sa chapter 2, part 2 ng ating pong serye ng pag-aaral. At sa gabi ito, ang title po ng ating pag-aaralan ay Jesus of Nazareth, the Man Approved by God. At sisimulan po natin ang video after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito na andito na po tayo sa ating serye ng pag-aaral dito sa Acts of the Apostles at nandito na po tayo sa Acts 2 part 2 at bago tayo magtuloy dito sa lesson na ito ay reviewin po muna natin yung mga video na ating pong napanood nung nakaraan. Meron po tayong video dito na Lord, are you going to restore the kingdom to Israel this time? So itong video ito ay nagtatanong sa ating Panginoong Jesus kung isasauli niya na yung kaharian sa Israel sa panahong ito. At ito ay naitanong ng mga apostol sa ating Panginoong Kristo sapagkat nung siya ay mamatay, ilibing at muling mabuhay, nag-stay pa po siya dito sa lupa ng 40 days at napakita sa maraming tao at almost 500 people ang nakakita sa kanyang buhay matapos siya ay mamatay. No, ibig sabihin, ito ay patunay na siya ay muling nabuhay. At dito ay walang ibang binabanggit ang ating Panginoon sa Kristo kundi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, naitanong nila na kung isasauli na muli ng ating Panginoon sa Kristo yung kaharian sa Israel sa panahong iyon. At sinagot sila ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo ay ganito. He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Hindi naman paalam sa inyo kung kailan. Pero sabi niya doon sa verse 8 ng chapter 1, sabi, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So hindi sa inyo ipaalam, pero magkakaroon kayo ng kapangyarihan malaman kung dumating na nga ang Espiritu sa inyo. For the meantime, sabi niya, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. So sabi niya, mag-stay kayo sa Jerusalem, antayin niyo na lang yung pagdating ng regalo ng aking ama na sinabi ko na sa inyo noong nakaraan. At dumating nga yung araw ng Pentecostes at dito sa pagdating ng araw ng Pentecostes, dumating sa kanila yung Espiritu Santo. So, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, hindi sa inyo ipaalam. Anong tanong nila sa ating Panginoon Kristo? Ang tanong nila sa ating Panginoon Kristo, isasauli mo ba sa araw na ito, sa panahong ito ang kaharian sa Israel? Sabi niya, hindi sa inyo ipaalam, pero pag dumating sa inyo ang Espiritu Santo, ayun, malalaman nyo na dumating na o isnauli na nga yung kaharian sa inyo sa panahong ito. Tama lang yung pangyayari, no? Sa chapter 1, yun yung pangyayari. At ngayon sa chapter 2, dito sa video ito, na video natin noong nakaraan, dito naman ay na-filled sila with the Holy Spirit. So, ibig sabihin, dumating yung Espiritu Santo sa kanila. Kung dumating yung Espiritu Santo sa kanila, meron na silang kapangyarihang malaman kung kailan nga isasauli ng Diyos yung kaharian sa Israel. At dito sa panahong ito, no, araw ng Pentecostes, kakaiba po ang nangyari dito, no, dahil nga naubuhos na nga Espiritu Santo sa lahat ng laman at ang mga apostol naman ay na-filled with the Holy Spirit, may mga evidence, no? Kakaiba itong nangyaring ito sapagkat they heard a sound like a blowing of violent wind. No? Nakarinig sila ng isang malakas na hangin, pero wala namang hangin. They saw what seems to be tongue of fire. No? Nakakita sila ng apoy
tila kawangis ng apoy, dila na tila kawangis ng apoy, pero hindi naman talaga apoy. At narinig ng mga tao na naandun na ang mga Galileang ito ay nagsasalita ng kanilang wika. They began to speak in tongues. So, three things nang nangyayari nung araw ng Pentecost. No? They heard a sound of wind. They saw seems to be a tongue of fire, and then they hear these Galileans speak in tongues. So, yun yung nangyayari. No? Kaya nga nagtatanong sila, no? Bakit gano'n? Parang we hear them declaring the wonders of God in our own language. No, naririnig natin yung sila'y nagsasalita at nagde-declare ng mga wonders of God sa sarili nating salita. Tataka yung mga Parthians, no? Naririnig ng mga Parthians yung kanilang lengguwahe na sinasalita ng mga Galileans. No? So, the Galileans were able to speak in their own language. No? Narinig ng mga Medans, narinig ng Elamites, narinig ng Mesopotamians, narinig nila yung salita nila, no? Ng mga Judeans, Cappadocian, Pontus, Asian, Persia, Pamphylia, Egypt, Libya, Rome, Cretans, Arabs. No? Naririnig nila yung kanilang sariling wika. Kaya nga nagtanong sila na, no, sabi niya, what does this mean? Ano nangyayari sa araw na ito? Sabi ng iba ay siguro mga lasing lang. Pero ipinaliwanag ni Apostol Pedro na ang pangyayaring ito na nangyayari ng Pentecost, ng 33 AD, yung celebration nila ng Pentecost, ang sabi niya, ito yung inihula ni Daniel. This is the fulfillment of Joel's prophecy. No? This is the fulfillment of Joel's prophecy. Ang sabi ni Pedro. At yun yung binabanggit niya doon sa Joel chapter 2 verse 28 to 32. Ano yung prophecy ni Joel? Na sabi nga, in the last days, God will pour out His Spirit on all people, and everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, yun po yung mga nakaraang video na ating napanood. No? At sana ay panoorin nyo bago sana itong video ito ay ituloy nyo sa panonood. So, itutuloy na po natin yung ating pong video sa araw na ito, no? Yung ating lesson. No? Matapos sabihin ni Joel ni Peter na ito ay prophecy ni Joel na natutupad sa araw na ito, na ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, at ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, dito na sinimulan ni Pedro yung kanyang lesson, yung kanyang preaching, yung kanyang pagpo-proclaim nitong ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, at ipinangaral niya ng araw na ito ang tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga mabasa natin doon sa Acts chapter 2 verse 22, ganito po ang ating mabasa. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs which God did among you through Him, as you yourselves know. So, sabi niya, ang ipangangaral ko sa inyo ay itong si Jesus of Nazareth. No? At marami po siyang ginawang mga signs, no? Na ito ay pagpapatunay na ito siya ay inapprove ng God. Na dito sa mga signs na ito na kanyang ginawa. Sa verse 23, ganito ang ating mabasa. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Sabi ni Apostol Pedro, yung ginawa nyo na pagpapako sa kanya sa krus, ayon naman po yan sa plano ng Diyos, at saka sa foreknowledge of God.
No? Hindi pa nangyari, alam na ng Diyos yan. At alam ng Diyos na itong nangyari sa ating Panginoon Kristo na ito ay ipinako niyo sa krus. No? Itong si Jesus na ipinako niyo sa krus. Ito ay plano naman talaga ng Diyos. Sa verse 24, ganito ang ating mababasa. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. No? Pinatay niya siya, pinako niya sa krus, pero binuhay siyang muli ng Diyos. So, itong si Jesus, ipinangangaral ni Pedro na nagpakita na nga ito ng wonders and signs para alam sa inyo na siya na nga yung sugo ng Diyos Itong si Jesus, siya na nga yung Kristo pero hindi niyo pinaniwalaan. So, instead na paniwalaan niyo, ipinako niyo pa sa krus, pero sabi, binuhay naman siya ng Diyos. At doon sa verse 25 to 28, ganito ang ating mabasa, nag-quote siya sa Old Testament. Ang sabi ni Pedro ay ganito, David said about him, I saw the Lord always before me, because he is at my right hand. I will not be shaken. Okay? Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest in hope, because you will not abandon me to the realm of death. You will not let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. So, nung ipinangaral ni Pedro, itong si Jesus of Nazareth na nagbigay ng signs na dapat nilang paniwalaan na sana sapagkat ito i-approve ng Diyos, pero ang ginawa nila, pinatay nila, pinako sa krus, pero siya ay muling binuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay muli, nag-quote pa si Peter na itong pagkabuhay na muli ay sinabi na doon sa Old Testament ni David. At yung tinutukoy niyang at yung kino-quote niyang quotation from the Old Testament doon sa Psalm yun, Psalm 16 verse 8 to 11. At ito yung makikita natin sa screen, kung ano yung mismong sinabi ni Pedro na sinabi ni David, ito nga yung kinuha niya doon sa Psalm 16 verse 8 to 11. Na pagpapatunay na sa Old Testament pa lang, sinabi na siya mamamatay, pero siya ay muling mabubuhay. Ang sabi dito sa verse 8 to 11 ng Psalm 16 ay ganito, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rescue or secure. Verse 10, sabi, because you will not abandon me to the realm of death, nor will you let your faithful one see decay. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So, yun nangyayari sa ating Panginoon Kristo, matagal nang sinabi ni David. Kaya nga sabi niya doon sa verse 29, hindi ito tumutukoy kay David. Kasi sabi niya, fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. So, pinasasabi lang ni Pedro sa kanila na yung kinote niyang Psalm 16, hindi ito tumutukoy kay David. Sapagkat si David namatay, inilibing, at hanggang ngayon ay nakalibing. At nakikita natin hanggang sa araw na ito. Si David ay namatay, ngunit hindi siya nabuhay. Pero yung tinutukoy doon sa Psalm 16, hindi siya pababayaan sa kamatayan. At doon sa verse 22, ganito ating mabasa, verse 30, ganito ating mabasa, but he was a prophet and know that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. Ipinangako rin po ito ni David ng Diyos kay David,
na may iuupong sa kanyang kaharian na mula sa kanyang sa kanyang lahi. No, at yung tinutukoy dito ay yung naandun sa 2 Samuel 7:12 to 13. Ganito ating mabasa. When your days are over and you rest with your ancestor. Ang Diyos ang nakikipag-usap kay David. No? Sinasabi niya nga, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you. No? May magsasucceed sa inyong paghahari. No? I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. So, yung magiging binhi ni David, na magiging lahi ni David, no, sa future, ay ay gagawa ng Diyos ng kaharian. So, ito yung hahalili kay David. Si David ay naging hari, ginawa ng Diyos na hari, at may hahaliling hari sa kanya, yung kanyang binhi. Muli natin basahin, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom. So, pansinin po natin yan, ang Diyos ang gagawa ng kaharian. Ang Diyos ang mag-i-establish ng kaharian dito sa sa anak ni David na ito. Pero itong anak ng David, kapag siya ay na-establishan na ng kingdom, kapag siya ay naging hari na, siya naman ang gagawa ng bahay para sa Panginoon. So, iba yung kaharian, iba yung bahay. Ang gagawa ng kaharian ay ang Panginoong Diyos, ang gagawa naman ng bahay. Alam natin yun yung iglesia ng Panginoon ay ang kanyang anak o yung anak ni David na pagtatayo ng kaharian. So, makikita natin dito sa illustration, makikita natin ang Diyos ay nangako. God promised David his son will sit on his throne in the future. Okay? At ang sabi nga, I will establish the throne of his kingdom forever. At itong tatayuan ng kaharian na forever o everlasting kingdom, siya naman ay magtatayo ng bahay sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, verse 31, ganito ang ating mabasa. Seeing what was to come, He spoke of the resurrection of the Messiah. He spoke of the resurrection of Christ, that He was not abandoned to the realm of death, nor did His body see decay. So, dahil nga siya ay siya ay propeta at alam niyang ito ay mangyari, siya ay nagsalita tungkol sa resurrection ng Messiah. At yun naman po yung ebidensya para si Jesus ay makilalang siya na nga ang Kristo, siya na nga ang Messiah, dapat siyang mamatay. At siyempre, dapat siya rin muling mabuhay. At yan ay napag-aralan natin ng mga nakaraan. Ebidensya na siya na nga ang Jesus. Siya ay mamatay at siya ay muling mabubuhay. Na siya nga ang Messiah. Si Jesus na ito, siya na nga ang Messiah o siya na nga ang Christ. Sa 32, ganito ang ating babasa. God has raised this Jesus to life. Siya ay muling binuhay ng Diyos. And we are all witnesses of it. So yung 12 apostol, plus yung 500 pa, sila yung mga eyewitnesses ng ating Panginoong Jesus na siya nga ay namatay, inilibing, at siya ay muling nabuhay. Pero pagkatapos na siya ay muling mabuhay, ang sabi doon sa 33 ay ganito, exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Sabi niya, matapos siyang mamatay, libing at muling mabuhay, umakyat sa langit. At doon sa pag-akyat niya sa langit, He was exalted to the right hand
of God. Ano ibig sabihin nun? So, basahin natin sa Tagalog. Dito sa Filipino Standard Version, ganito ang ating mabasa. Dahil iniluklok siya sa kanan ng Diyos. Anong sabi? Dahil iniluklok siya. Anong ibig sabihin nun? Inupo na siya doon sa kanyang trono. Kung inupo na siya sa kanyang trono, anong ibig sabihin? Nagahari na siya. At kung siya nagahari, meron na siyang kingdom na in-establish ng kanyang ama. Yun yung deklarasyon dito sa Acts 2. Dahil iniluklok na siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong banal na Espiritu, nakikita at naririnig ninyo ito na ibinuhos sa amin ngayon. So, yun yung sabi ni Pedro. So kaya nga sila ay na-filled with the Holy Spirit. Doon po sa Acts chapter 2 verse 34, ganito ating mabasa. For David did not ascend to heaven, and yet he said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I will make your enemies a footstool for your feet. So, isa pa sa binanggit ni Pedro ay ito pa yung sinabi ni David. Ano yung sinabi ni David? The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I will make your enemies a footstool for your feet. At yung binabanggit niyang yon, na quotation na naman yun sa Old Testament, doon sa Psalm 110 verse 1. Ganito ating basa. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ano yung ipinangangaral dito ni Pedro? Na itong si Jesus na taga Nazaret ay pinatunayan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga ginawang mga miracles. Pero anong ginawa ninyo? Imbis na paniwalaan nyo, tanggapin nyo na itong si Jesus na ito, siya na nga ang Kristo. Pero anong ginawa nyo? Pinatay niyo siya at pinako sa krus. Pero siya ay muling binuhay ng Diyos. At yung pagkabuhay niya sa Diyos, sinabi niya sa Old Testament. At sa kanyang pagkabuhay na muli, sinabi rin sa Old Testament na sa kanyang pagkabuhay na muli, aakyat sa langit at siya ay uupo sa kanan ng Diyos. Siya ay magiging hari at siya ay magkakalooban ng arian. So, sabi nga dito sa 36, matapos sabihin ng atin ni Apostol Pedro ito. Ang ini-establish ng Apostol Pedro dito si Jesus siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Kristo, siya ang Panginoon. Kaya nga yung conclusion niya doon sa kanyang lesson ay ganito sa 36, ito ang ating mababasa. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Both Lord and Messiah. Anong ibig sabihin po nun? God has made this Jesus of Nazareth whom you crucified both Lord and King. So yun sinabi ni Pedro. At yun yung ipinangaral niya dito sa Acts 2. So, ano ang in-establish ni Pedro dito sa Acts 2? Na itong si Jesus, na taga Nazaret, na pinatunayan naman ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga ginawang miracles, hindi niya tinanggap, pinako pa ninyo sa krus, pero binuhay siyang muli ng Diyos. At itong si Jesus na ito, sang-ayon sa Old Testament, mangyayari talaga sa kanya na siya ay papatayin at muli siyang mabubuhay. At sa kanyang pagbubuhay, sinabi rin sa Old Testament na siya ay iuupo ng Diyos sa kanyang kanan. Siya ay magiging hari at bibigay siya ng isang hari, kahariang walang hanggan. Kaya nga doon sa conclusion ay sinabi niya, itong si Jesus na pinako niyo sa krus, ginawa ng Diyos ito na Panginoon at hari ninyo. At dahil doon, siyempre, nasaktan yung kanilang damdamin. Bakit? Ito matagal na nating iniintay.
Eh, nung makita nga natin ito, tinanong pa natin kung ikaw ang Kristo, sabihin mo, huwag mo na kaming lituhin. No, ito na nga pala talaga ang Kristo. So, syempre, nasaktan sila. Bakit? Yung iniintay nila, pinatay nila. O, syempre, ano mangyayari sa kanila? So, sa 37, ganito ang ating mababasa. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Anong gagawin namin? No? Eh, yung iniintay-intay nating Kristo, ito pala yung si Jesus, eh pinatay namin. At siya ay muling nabuhay, sabi nyo, at siya ay umakyat sa langit, at siya ay naging hari. Anong gagawin namin? At doon nga ay sinabi ni Pedro sa kanila ay ganito. Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Ang sabi ni Pedro, ano pa ba ang dapat niyong gawin? Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So yun yung in-advise ni Pedro sa kanila na nangako ang Diyos na darating ang Kristo, na nung dumating si Jesus at pinatunayan niya siya ang Kristo, imbis na paniwalaan nyo, pinako nyo pa sa krus. So wala kayong dapat gawin dahil nagkasala kayo, magsisi kayo at kayo ay magpabautismo. So, hindi lang para sa kanila ito, para rin po ito sa atin. Sapagkat tayo man ay nagkasala, at dahil sa nagkasala tayo, nare-required ang ating Panginoon Kristo mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. At kaya nga yung pagkapako sa krus ng ating Panginoon Kristo, damay tayo ron. So tayo yung nakagawa ng kasalanan, kung ano ang in-advise ni Pedro sa mga taong yon noong panahon nila, ganun rin ang advice ni Pedro sa atin. Na tayo mga nagkasala, dapat tayong magsisi ng ating mga kasalanan at magpabautismo para mapatawad yung ating mga kasalanan. Sa verse 39, ganito ang ating mababasa, The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. So itong promise na ito ng salvation na ibinigay ng ating Panginoong Kristo ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ito ay para rin doon sa atin na mga hindi Hudyo o mga hintil. At ito ay para doon sa mga tinawag na Panginoon. So verse 40, ganito ang ating basa. With many other words, he warned them and he pleaded with them, Save yourselves from this corrupt generation. And 41, ganito ang ating mabasa, Those who accepted his message were baptized. Yung mga tumanggap ng salita ni Pedro ay nagpabautismo. Sa pangaral ng Ebanghelyo, kung ito ay mapakinggan mo at ikaw ay manampalataya, ikaw ay inaaya ng Diyos na ikaw ay magbautismo. Ebidensya ito na tinanggap mo yung Ebanghelyong ipinangaral sa inyo. So verse 41, muli aking babasahin, Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So, ilan yung nadagdag sa kanila? Nagpasimula sila sa 120, doon sa nung unang araw ng Pentecostes at nung mangaral na si Pedro, nadagdagan pa sila ng 3,000. So, nagpasimula. At ito yung sinasabi, nagpasimula na yung mga dumami na yung mga tinawag ng Panginoon. So, nagsimula na yung pagdami ng iglesia ng Panginoon. Exist na yung iglesia
nag-exist na yung mga tinawag ng Panginoon. So verse 42, ganito ating mabasa, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the time, at many wonders and signs performed by the apostles. Sa 44, ganito ating mabasa, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possession to give to anyone who had need. So, yung ginagawa ng iba, lalo na yung mga naandod, siyempre sila yung host, no? Marami silang bisita, yung mga Parthians, yung mga Arabians, no? Yung mga Romans, no? Naandun sa Jerusalem mga araw na yon, dahil nag-celebrate sila ng Pentecost, pero dun sa mga araw na yun, na-convert sila. So, dumami yung mga natawag ng Panginoon. No? Nag-exist yung church ng Panginoon sa araw na yon at dumami ang mga members. Pero ito mga bisita. No? Wala silang possession sa lugar na yon, kundi yung mga lehitimong taga-ron. So, yung mga taga-ron, nagbenta na kanilang mga lupa na para sa ganon ay mapunuan yung pangangailangan ng bawat isa. Sa 46, ganito ating mabasa, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Sa verse 47, ganito ating mabasa, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Yan po yung nasa NIV. Ngayon, doon po sa American Standard, ganito ang ating mabasa, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to them day by day those that were saved. Sa King James Version, ganito ang ating mabasa, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Kung natatandaan nyo yung pangako ng Diyos kay David, na binanggit natin dito sa ating video, na doon sa 2 Samuel 7:11 to 13, nangako ang Diyos ng bahay kay David . Pero yung bahay na ipinangako ng Diyos kay David, gagawin nung binhi ni David na manggagaling sa kanyang baywang. At ganito yung ating muling babasahin, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. So ano pangako ng Diyos kay David? I-establish niya yung kingdom. At yun nga nangyari sa Acts 2. Pero kapag na-establish na yung kingdom, ano naman ang gagawin nung binhing ito ni David? At ito nga yung ating Panginoong Jesus. He is the one who will build a church, or build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. So, sa Acts 2, of course, na-establish yung kaharian ng Diyos. Pero sa Acts 2, dahil sa na-establish ang kaharian ng Diyos dito sa binhi ni David, itong binhi ni David naman, siya yung gagawa ng bahay. At alam natin kung ano itong bahay nito. Doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang bahay na ito ay ang iglesia ng Panginoon. So, kasabay dito sa pag-i-establish ng Diyos ng kaharian para sa ating Panginoong Jesus dito sa Acts 2, kasabay na ini-establish naman o binibuild naman ng Jesus na ito ang bahay ng Panginoon, which is the Church of God. So sana ay naintindihan natin ang aral na ito. Kaya nga doon sa verse 47, idinadagdag ng Panginoon yung mga naliligtas doon sa kanila o sa tinatawag na iglesia ng Panginoon. Muli natin babasahin, sabi doon sa King James Version,
Acts 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ipatuloy nating subaybayan ang sharing ito, The Acts of the Apostles, at sa susunod na mga video ay naandun na po tayo sa chapter 3. Muli, maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod pang mga video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po itong video ito. At sana po kung gusto niyo pong makibahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo at mailapalaganap ito sa buong mundo, sana po ay i-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. Ito po si Nehemia Sayuway at ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo sa pagpapatuloy na pagsuporta nyo dito po sa aking channel. At sana po ay panoorin nyo na rin po itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung meron po kayong, kung gusto po ninyo mag-subscribe po kayo sa pamamagitan ng pagpindot dito po sa bilog na nasa aking likuran. Muli, maraming salamat po.